Matapos mo. Okay, wala tayong choice. Sobrang daming binabasa, no, Biel? Oo, ang dami binaba. Yung minsan di mo pa maintindihan. Mag-search ka na lang sa Google para mas maliwanag. Nagmo-module kayo niyan? Module and online na kuya. Dalawa. Nice. Oo. Nice. Nice. Oo. Di nagkaklase kayo nun. Gano'n kayo kadalas nag-online class? Kasi kami, public lang kami, mga twice, yung mga balang teacher, sila, twice a week. Per subject yan? 7 yun per subject. Ang dami. Sa Holy, once a week lang per subject. Depende sa teacher ko yan, kung anong gusto niya. Depende sa teacher. Kung masipag siya, ulit-ulit. May sinasagot na kami online, may sinasagot na kami sa module. Kaya, ewan ko, nakaka-stress sa amin. Doble. Paano yung mga Pero walang okay gadget? lang. Diba, yung mga wala namang laptop. Ay, may tablet kami kayo ngayon, kuya. May tablet kami. Ay, binigyan kayo lahat? Binigyan kami. Nice. Pero Sana wala pa. Bibigay pa lang. Kayo ba? Nala kayo? Wala. Ba't wala? Di kami bati ni Mayor. Ay, City High ka ba, Ban? Di kami bati ni Mayor. GTI wala? Kala ko ba sa lahat ng public? Sabi nila sa lahat ng public. Pero it's a prank. Yugawa, Upis. Wala kaming tablet. Ano lang, Biogesic, tsaka Bio. Corny mo, diba? Mga tablets na ini. At least may tablets. Iniinom nga lang, hindi ginagamit. Sa amin nakakagaling, sa inyo nakakapula ng mata. Sa inyo nakakasakit ng mata. Oo. Paman kuya, yung mga walang gadgets ngayon, nag-ano lang sila, module pa lang. Nagko-considerate. May consideration. Ako, sinasabi ko wala akong wifi. Meron. Kasi, discuss lang nila kung na nasa module. Di ako na magbasa, mas maintindihan ko pa. Kahit mahina, kahit mahina. Chief Cat, what you face? Hindi mag-share ngayon eh. Kaya mo. Alay pa yung Tita Glenda. Kumusta kayo dyan, Biel? Kami kuya, okay lang. Safe na safe. Safe na safe. No. Kailan na uwi si Lolo Albert? Sa Monday, i-test siya, tapos ulit. Tuesday yata. Isa-swab test siya sa Tuesday. Monday, tapos Tuesday, pag negative siya, makakauwi na siya agad. Sina Tita Glenda? Nakauwi na sila nung Friday pa yata. Nasa kanila na siya? Thursday pa. Nasa kanila na siya? Kahapon yata sila ngayon. Kahapon pala mo. Si Lolo Albert, saan siya ilalagay na kwarto? Hindi, I mean, pag umuwi siya kina Tita G. Doon sa likod. Doon sa bahay nila Tito July dati doon sa parang... Oo. Hiwalay na bahay pa rin siya. Hiwalay na bahay pa rin siya, no? Oo.
Meron kayong tunog na ririnig? To
Hello. Mag-start na po. Tagal niya may kay Tita Glenda po kay... Ay, yan mo pala. Sister Mito siya layo kasi. Okay. O sige. So before mag-start, mag-guide pa. Picture ba? On cam. Ano yung background na bro? Lens, balang bagwa eh. Ban. Yeah. Okay. Come here. Wait. Amo. Sige. Up. Oh, come here. Come here, Katya. Come here, you have to join me. No. Sensei. Vamos. Come here. Up. Ayan. Ay, paano ka to? Yan. Smile, baby. Smile. Okay. Jup. Si Jumong. Wait lang, ayusin ko lang camera ko. O, sige. Up. Don't move. Okay. Dali, si Jumong na lang. Jumong. Is this a picture? Yeah. Yes. Okay. Okay. Let's put this. Sige. 1, 2... I don't know how to smile. You don't know how to smile. Oh, wow. Isa pa. Smile. 1, 2, 3. Ay, teka, nag-blur si Castiel. Isa pa. 1, 2, 3. Okay. Alright. Go. Sige. O, mag-pray tayo na po for opening. Let's all bow our heads and let's pray. Lord, we thank you for tonight. We thank you, Lord, for your gift of life. We thank you, Lord, for your protection, for the safety that you have given us. We thank you for the gift of your ministry. Salamat, Lord, dahil magkakasama pa rin kami kahit na ganito yung sitwasyon. Salamat, Lord, sa inyong pag-provide, sa inyong patuloy na paggabay sa amin sa araw-araw. And we thank you for the lives of everyone na nandito sa aming virtual fellowship tonight. Salamat dahil binibigyan nyo kami ng lakas, ng wisdom, at ng peace sa araw-araw. And we glorify you for all the works that you've done in our lives. Lord, tinataas namin ang aming activity, ang aming fellowship ngayong gabi. We pray that you bless and anoint everyone in this room, in this Zoom room. We pray that you bless Brother Ren sa kanyang pag-share, bless his word, anoint him and give him wisdom, Lord, na nang ikaw yung marinig namin at hindi yung kanyang boses. Salamat sa patuloy na paggamit sa kanyang buhay, bless his family, bless the desires of his heart. We pray na maging pagpapala ang gabi nito, and we pray that we encounter you once again. Hindi, Lord, binabalik namin ang lahat ng kapurihan in Jesus' name. We pray. Amen. Sister Jess, nanong mo munang song? Yeah, how great. Okay. So, let's worship po. Irado na po natin ang ating mga puso at tayo umawi. The splendor of King, clothed in majesty, all the earth rejoice, all the earth rejoice.
He wraps himself in night, and darkness tries to hide. The trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. Age to age we stand, and time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead tree in one, Father, Spirit, Son, Lion and the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. This is the revelation, Christ Jesus crucified. Salvation, true repentance, at the cross on which he died. Now hear my absolution, forgiveness for my sin.
sing beneath the waters that Christ was buried. I will rise, I will rise, as Christ was raised to life. Now in Him, now in Him, I live. Stand in your creation, the types in blood and fire. The fear of condemnation, thy faith unjustified. I will rise, I will rise, as Christ was raised to life. Now in Him, now in Him, I live. I will rise, I will rise, as Christ was raised to life. Now in Him, now in Him, I live. I rise as you reason, declare your rule and reign. My life confess your lordship and glorify your name. Your word is an eternal, your kingdom knows no end. Your praise goes on forever and on again. No power can stand against you. No curse assault your throne. No one can steal your glory, for it is yours alone. I stand to sing your praises. I stand to testify. For I was dead in my sin. I will rise, I will rise, as Christ was raised to life. Now in Him, now in Him, I live. I will rise, I will rise, as Christ was raised to life. Now in Him, now in Him, I live. I will rise, I will rise, as Christ was raised to life. Now in Him, now in Him, I live. Okay, amen. Okay. Bro, Lance, ready na ka? Okay. Okay na. Alright. Ito po. Ay, pabensya po kaya. I-share po yun ni Kai. Forgive and forget. So, ito po. Kita mo po, akay tayo niya po niya. Talakan. Pero, ang pagkakang kaya po yun,
Kaya pa kanya ka na kasi minsan kaya katamo na alita mo tanggi na pagpatawad, mga yun. So, makanan mo makanan tayo patawad din yung mga tao. Kung ali tayo, may kapagpatawad tayo, pero ali tayo, ang parang kasakit magkaya, ang kasakit kalimot ang dewa ni kami. Pero, sabi na po ni Isaiah 43:25, ako nga ang iyong pumapawi ng iyong mga pagsasalangsang alang-alang sa akin at hindi ko alalahanin ang iyong mga kasalanan. So ito po merong mga Lord. Si Lord na mismo sinabi na ari na alalahanan ang agawa tamang kasalanan ganito na kanya maramdam na ikaw mo yung makasalanan tanda. Pero ikaw din magaling hindi ka gana sobrang lugod na po yata. Wala mong bigla hindi ka kasalanan dahil kayo na agad kapatawad na po. Aligalo pa karang aliwa or yakatang panita na once na intaw niya kagawa yung kasalanan. Walang ali tayo tamping alala ko kung yung kakatamo yan na yung tao ngayon hindi niya kagawa kasalanan. Kaya patao din tao ngayon. Kaya kalimutan tao. Pero mali po na. Dahil in Lord, yan mismo akay na pita niya na andiyan makasalanan ng tao ang gawin tawaran. Bata po masakit in mga linuman kitang kasalanan masakitan. Pero unta ka masanting miracle, the best miracle na ating Ginoo na ating magpatawad na ating mga linuman karang ng kasalanan na si Lord aliyo mag-throwback ka ng kasalanan. Kita mo po talaga yung mahilig mag-throwback ka ng kasalanan. Na alita mo, I imagine na si Lord yung sobrang lugod. Isang kalimutan na mo itang kasalanan agawa mo. Siguro na mas maging mo sa resilient na aliya mag-throwback na Lord ng kasalanan na. Minsan po kaya katamo kita mo talaga alita mo agad nakapagpatawad ng kasalanan na agawa na ng agawa. Ano po? Pero makikita pa man po sobrang malugod ni Lord. Ano po? Kaya sobrang lugod na yung kasalanan namin telling mo na andyang ita mo mismo is delikuran tayo. Andyang bilang best tayo delikuran. Bilang best tayo. Ang bilang best tayo po tayo kasalanan. Lord, never tanong po ko rin. Lagi ang makaramdam perang kakatamang kayo. Diyan minsan kahit mo minsan naisip mo na makaramdam mo ba tayo? Kaya ba talagang nakaka? Siyempre, atin niya po. Lagi pong makaramdam mo ba tayo? Parang kakatamang din. Kakatamang minsan maluwat pero dahil siya tumuring daw. Diyan makanitata mo kasi sa buto. Patuloy ka ng iligtas perang kapamakan. Sabi na po ganyan, Isaiah 46:4. Ako ang iyong Diyos, ingatan ko kayo hanggang sa pumutiang ng bukok. At kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Ito po, kung kanya karamdaman na hanggang kayong tumata mo ang pumutiyang kaya mo. At yung Lord, yung kaya kadaming din po. Kasi
nilikata na eh. Mga tatana kalugaran daw po na hanggang kang tumata mo kaya kita. So, ito ang at sure kang biang kang hanggang mga tatana ko kalugaran daw alitana basta paboran. Lagi ang makaramdam ng kami na. Then ali po madali yung ganda yung umpisa hanggang ngayon ali po masabi niya. Pero magtiwala tamo po kung namin turin ng Lord kaya kataan po. Kasi ala pang magtiwala kung Lord na may sambot. Po. Kaya yung egan na ganang magtiwala ng Lord is naman. So, kailangan tamo po talaga is magpatuloy kung kaya katamo na isa hanggang ngayon na kailangan tayo magtiwala. Hanggang masista po po mga taluburan tayo ng Lord po. Ali po masag, sinabi ng Lord, ali masagli. Pero worth it po. At ko pong papayagde, kaya kayo, share screen kayo. Hindi ako makakapag-share screen kayo. Pwede ya? Wala. Ipindutan na. Okay, ya po. Okay, ya. Minsan, kita tayo sa dating tagpuan. Dahil karagatan ng mga biktima. Ramdam ng damo sa ating lipuran, ang kumot ang ulap na sumasayaw sa hangin, pulso ng mga damdamin. Mga kwentong gustong kumawala sa mga pusong tagal na nilang gustong lisan. Noong gabing yun, walang kibo ang mga kuliklik. Tumigil sa pagkumpas sa pinatahimik ko ang buong kalawakan para makinig sa iyo. Nakilala kita. Kwento mo sa akin ang mga sekreto ng iyong nakaraan. Sinagot ang mga paano, ilan, mga sino, at saan ang pinakamasaya at pinakamalulungkot mong karanasan. Makakalimutan ng gabi niya. Nang ipatok mo ang iyong daliri sa mga labi mong nagkukulay ubi na sa labig. At sa sandaling bumukas ang iyong bibig, nagmistulang entablado ang hinihigaang sahig. Wala kang umawi. Pinakinggan ko yung tugtog. Tibok, ang puso mo sa ilalim ng tinig mong binabahibay ang mga salita at tono ng kantang pamilyar na sinulat nating dalawa. Pinakinggan ko ang bawat salita, ang bawat paghinga, ang bawat pagtaas at pagbaba. Pinakinggan kita sa bawat pagbulong at pagsigaw. Sinabayan ka ng ingay ng mundo, pero ang pinakinggan ko ikaw dahil alam ko. Nung gabi yun, ang kailangan mo ay hindi mga pangako, hindi mga regalo, hindi mo kailangan ng mga puring mapagpalalo, hindi mo kailangan ng mga rosas na galing sa bibig o mga salitang nakakakilig. Alam ko, ang kailangan mo ay mga tengang makikinig. At nakinig ako. Habang kinukwento mo tungkol sa paborito mong laruan ng bata ka ba? Yung isang beses na naiyak ka sa singing contest dahil sa kaba, yung tungkol sa unang lalaking nagpatibok ng puso mo, nakinig ako sa'yo. Nakinig ako sa iyo dahil mahal kita. Kung hindi mo yan narinig nung unang beses na nagpakilala ko sa iyo, inuulit ko sa iyo ngayon, mahal kita. Hindi ito yung mahal kita na narinig ko sa mundo, ito yung mahal kita na pinakatotoo ang mahal kita na makikinig sa iyo. Kaya ikwento mo sa akin ngayon kung paano mo natuklasan ng pag-ibig at ikukwento ko sa iyo kung paano ko ito nilikha. Ikwento mo sa akin kung paano ka nila sinaktan at ikukwento ko sa iyo kung paano nila ako pinahiya, kung paano nila ako pinugbog, paano nila ako pinako at
kung paano ako pumayag alang-alang sa pangako. Ipaalala mo sa akin kung ilang beses kang naligaw at ipapaalala ko sa'yo kung ilang beses kitang hinanap. Ipaalala mo sa akin kung ilang beses kang nabigo at ipapaalala ko sa'yo kung ilang beses kitang niyakap. Ipakita mo na handa ka ng magtiwala, na handa ka ng magmahal at ipapakita ko sa'yo kung paano magdasal o kumakaking kwento. Inig ako sa'yo na iintindihan kita. Kahit alam ko rin ang pakiramdam ng kaibigan. Minsan, kita kita sa dating tagpuan. Sa ilalim ng karagatan ng mga bituin. Ramdam ng damo sa iyong likuran. Nang kumot ang ulap na sumasayaw sa akin. Puso ng mga damdam. Mga kwentong gustong pumawala sa pusong matagal na nilang gustong pilisan. Pero nung gabing yun, galit na galit ang mga kuliklik. Walang tigil sa pagkumpas sa mga saka. Nag-iingay ang buong kalawakan para sa iyo at noon. Yakap kita. Pero hindi na ako naramdaman ang manhid mong katawan. Sinabi ko sa iyong mahal kita. Hindi mo ako pinakinggan. Pinakinggan mo ay ang mundo na nagsasabing handa ka ng magmahal kung handa ka ng masaktan. Pero lagi mo sanang tatandaan na hindi lahat ng sugatan ay tama ang pinaglaban. Ngayon, yung nangyayaring revolusyon sa puso mo, kwento mo sa akin, makikinig ako. Right up. So, makantaya po. Pakiramdaman tayo po. So, ito po niya. Makantata na po kaluguran po. Ang tipong so, okay po. So, walang starter po. Naramdaman niya po. Go bro, okay. Daramdaman da ka. Nagpay po kasi. Wow, bro. Ito po. Makantata na po kaluguran po. Tata na at yung dapat kalupanin sa ibang po. Yung mga natanong po question po. Magkwentong tamong mo, Lord. Sigurado makiramdam niya hindi ang tamo. Hindi po masabi yung ego na gano'n, pero Lord, atin niya pong gawang nakatawag yun. Mas maging worth it na po isang may nakatawag po. Sumitiwala tayo ang process na bibigyan na po yung natin. So, minsan po kasi masyado tamo po yung mag-worry. Karang malayari kung tinatawag na bibig. Pero ang kasantingan na po yun, Lord, atin yung gagawan na masangking bagay para kinakatamo, para minako po yung kinakatamo pamag-worry. Kasi, yung kailangan namin talaga is magtiwala kayo. And kinakatamo para yung pananampalataya natin is divine tayo. Kasi, magtiwala tayo po kayo. Alitan po masambot. Ako, pray tamo po and magtiwala tayo ang process. Puro ng dialogue. Sabi natin kung kaya ang Bishop Billy po, anak ko mga good works cannot produce faith, but faith always produces good works. So, manampalataya po niya. Kasi, nung gawa tayo mo kung masanting kabagay, alya po makakapag-produce pananampalataya po. Pero nung manampalataya tayo, gawa yung masanting na bagay ito po. Mga tayo po,
mga tayo po kabalik kung sobrang ganakana po, agdodo magsurpresa po kaya at yung bigyan surpresa kaya tamot at yung magsawang mamili ang masanting abiyaya natin kaya tama. So, kailangan mo po tiwala. And pagpatawad and mga kalinguan naganaga ng agawa tamong kasalanan o kalinguan naganaga ng once na may patawad tayo is kalinguan tayo itang agawa sa kasi makanano kang kung makanano kang makapagpatawad ng alitamo ng alitaya ang kalinguan mo itong agawa. So, wala tayong bukang process tayo na at po manual na tutulungan kasi yung ating malalari na wala mo kita nandito pero Lord nung ating mong mag-worry ng notebook malalari kang kinakabi kung ang mangyari bukas ang mangyari po. Hindi tayo sigurado po alin na pinagpagawa. So, ita mo po. Okay, amen. All right. Oita, forgive and forget. Sige ako pa. Kay, in this kening world tamo, expect na that people will do us wrong. They will say bad things. They will offend us. They will hurt us. Baka yan. Pero Lord, in kayang commandment is for us to forgive them. Patawaran tala ka, no? Lord, kay he leads by example yan. Kaya bakit nakikata mo nung makanano mag-forgive? Kahit makanano kasakit mag-forgive. Anyang mete anyang mepa ko yung cross para ma-save them. That's how he modeled forgiving. Makanta na bakit kaya mo makanano dapat mag-forgive. Ating story ng Bible, di ba? Itang bala Peter Bing kasabi na kanta. Sabi ng mga niyan, Peter, tara. Matthew 18:21-22. Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times. Para kang Peter siguro yung 7 times. Bala mo maragol ng bagay na. Pero Jesus answered sa verse 22, I tell you, not 7 times, but 77 times. Sabi na. So, 70 times 77. Buri na bang sabihin Lord kanita? Ilan na bang 70 times 77? Buri na ba sabihin kanita? Makanta karakal tamo mo dapat magpatawad. Like, lifetime tamo, bilangan taming daw. How many times that we forgive? Makanta ba dapat? Aliya kasi literal. Aliya literal nasasabihan ng Jesus na you forgive 70 times 7. Yung buri na mo sabihin, forgive endlessly as I have forgive you and your brothers. Kung yaagawa ng mag-forgive, ninoy katamo para ali mag-forgive. Totoo naman na madaling sabihin minsan, mahirap gawin. Pero that's when the role of God comes in. That we ask for His help para magpatawad tayo. Kasi nga, on our own, it's difficult for us to do that. No, minsan, sa sobrang laki ng ginawa sa iyo ng ibang tao or sa sobrang hirap ng ginawa nila sa iyo, you find it difficult to forgive and forget. Pero ask for God's grace and He will give that to you. Kaya nga, marami tayong hindi kayang gawin na ang Diyos lang ang may kayang gawin. Kaya nga siya God. No, let God be God in our lives. Kasi kung sa sarili lang natin talaga, hindi naman talaga natin kaya magpatawad. Pinakita niya kung anong klaseng pag-ibig yung meron siya sa tao na he was willing to die. He was willing to hurt
for us para lang luminis tayo, para lang maging righteous tayo sa harapan ni God the Father, no? Hinayaan niyang patayin siya ng mga anak niya. Patayin siya ng mga taong gusto niyang patawarin. Ganun yung love niya na pinakita siya parable of the lost sheep. Babasahin ko siya sa Luke 15:1-7. Ito yung nasa reckless love na kanta. Sabi niya, "Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law mattered." Ito yung mga nagtuturo dati, mga pastor, mga pare nung naunang panahon. Sila yung mga Pariseo, sila yung mga naghuhusga pa. Higit pa silang humusga kay Jesus. Sabi niya, "This man welcomes the sinners and eats with them." Tapos verse 3, Jesus told them in this parable. Sabi niya, "Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it?" Verse 5, "And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home." So yung picture nito, parang tayo ito. Parang tayo yung lost sheep na pinapastulan tayo ni Jesus at tayo nakawala. At tayo nawala ang landas. No? At kapag nahanap tayo ulit ni Jesus, papatawaran niya tayo at magiging masaya siya na lalagay tayo sa kanyang balikat. Verse 7, "I tell you that in the same way," verse 6, and goes home. He calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost sheep." I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. No? Nakakapag-reflect tayo dito bilang Christians that mas gugustuhin ni Lord ng Diyos na merong mga taong aaminin ng kanilang kasalanan at maghihingi ng tawad, the same way na magpapatawad sa iba, kaysa naman doon sa mga tao na huhusga sa ibang tao at hindi man lang nila isiping magpatawad. Nakuha nyo, no? Ganon yung klase ng love niya. Sabi nga, reckless love, di ba? He's willing to forgive endlessly, infinitely. No, na tayo, samantalang tayo, may gawin lang sa atin ng ibang tao na pwedeng ma-offend tayo or masaktan yung ego mo, ang hirap-hirap magpatawad. No? Pag nandun tayo sa situation na gano'n, isipin lang natin lagi kung paano tayo pinatawad ni Lord. Biglang marirealize mo anong karapatan mong hindi magpatawad. Di ba? So, ayun, yung message ngayon is a reflection of God's love pa rin. Kahit na forgiveness yung topic. Kasi nare-remind tayo that He forgave us and He loved us no matter what we did what we will do pa in the future. No? Ganun yung klase ng love niya. So, praise God sa message and makaka-bless. Okay. Amen. Alright. Si Sister Bell tapos Sister Jess. So, ayun. Forgive and forget. Parang let go and let God, no? Kung isipin natin. No, kasi sa akin, sabi nga po ni God na, yun, kailangan natin mag-forgive. Siyempre, tao tayo, nahihirapan nga tayo tulad ni Kuya Kimpi. Pero para sa akin, mas mabuti talaga mag-forgive na lang tayong mga tao. Kasi, kunyari, may nagawa sa atin ng isang tao na ayaw talaga natin na nasaktan tayo or nagtanim talaga tayo ng sama ng loob sa kanila, ganun. Mas maganda na mag-forgive na lang forgive na lang tayo, tsaka kalimutan na lang natin yun. Kasi imbis na makaka-relieve tayo kasi hindi natin sila pinapansin, parang mas nag-suffer pa tayo lalo kasi nga kinikimkim natin, no, yung pride nandito pa din, no, kung di tayo mag-forgive. No? So, mas magandang mag-forgive na lang agad kapag may nagawang mali yung mga kasama natin, ay yung mga nakagawa ng kasalanan sa atin, no. Tsaka siyempre makasalanan din naman tayo, tsaka sabi nga ni God, magpatawad tayo sa mga kapwa natin, no, sa mga tao dahil mga kapatid natin yung mga yan, no. So, ayun, sundin natin ang sinabi ni God kasi tama naman po siya kasi nagpatawad siya, dami nating kasalanan nagawa sa kanya. Tayo pa bang mga tao lang, hindi pa natin magawang magpatawad sa mga katulad din nating ugali, no.
So, ayun po, forgive and forget and let go sa mga naramdaman mo pain galing sa kanila at let God, bahala na si God kung ano yung gagawin niya sa buhay mo tsaka do'n sa taong nakagawa man ng mali sa'yo. Tsaka yung pride po 'di ba, yun ang pinaka dapat hindi i-ano talaga, i ilagay sa puso yung pride kasi yun ang nakakasira sa mismo sa'yo at mismo sa mga nakakasalamuha mo. So yun po. Ito, maka-bless siya po yung message, ne. And tutupin po na we are all human po na minsan makaramdam tamo po na talagang kaya pansarili tamo. But God wants na hanapin po, di ba? The Lord has forgiven you, so you also must forgive. Then, Lord magpatawad siya, di ba po? What if ikatamo pa kayang anak, di ba? And di ba kitang kantang All for Love, di po ba? Itang Lord, how many times that I broken your heart but still you forgive. Then, ito pin, forgiving symbolize acceptance and it's all about love din. And peace. Mm-mm. Alima, aliman, ali porket na mag-forgive ko, magpatawad ko. Ali kilubos kay puso mo. Ne? Forgiving is itapin, taos puso, wholeheartedly, tapos kay na ating kayabing pagmamahal pa rin. Kasi God wants us na love each other. na magmahalan tamo makanyan despite na rin deng detang kapate mo or detang alin mo buring makanyan ne na alin na buri na atin tamong i-hate aliwa ne pero mo tapin alin pa mga kasagli lagi tamong sabihan pero we need to pray and ask God and tapit ang grace ng Lord na turuan na katamo lagi Paano magpatawad? kung makanano itang maging ating tampusong katulad kayo makanyan kasi katamo kami ng tamo na minsan talaga madalas pusong bato tamo ne na pero kai alita mo pusong bato kasi inaccept tayo di ba alita mo kai I mean at yung puso mo na minsan makahita mo makagawa ng kasalanan but still anapin di ba na kita mo magkay ali forget na pepatawad na ka Lord makanyan gawa ka pa rin ne alimuhin aliwang tao na nagkasala ka mangyat ka patawan mo ali magsimula din sa sarili mo na you must need love yourself na accept yourself mag-reflect ka ng sarili mo bayo kang aliwa makanyantang makanta pa ko so ito basta malugod siya po Lord sobrang malugod siya ita po peka una tamong isipan na keng mundo ngayon na itang love ng Lord ita mo Amen. Bro Ivan. So ito, yaw ay ating kung nung nga papansin nyo nandun mag-drawing ko gang nano-nano mga boss game. Ay ning din drawing ko. Ay niya po. Yan. Na. Ay ni balitang message ng oyo ko. Bala magyuking kay Kenny i-explain Kenny. Ay ni katamo rening tao nga rin. Are ni ren kasalanan kasalanan agewada kay atam nung arakal di ba nung arakal maski malabog ni Jesus no nung arakal niya ay ikay ni pero ika maka-focus ka ang Lord may kasalanan na rin mo no mapapansin kasi maka-focus ka ang Lord di ba sagli nang mag-forgive kaya ka patya maka-focus ka ang Lord di ba and alimbawa mo rin ikang ginawang kasalanan makanyan mga arakal kay ining penggawang kasalanan uning makapokus siya ang Lord, sagli mo ring mag-forgive kaya, di ba? Kaya katamo, patsyemig focus tamo ang Lord, sobrang kasagling mag-forgive. Diyang nanuya pa naman kasakit ng gewada kaya ka, makananuya kasakit,
once na mag-focus ka ang Lord, and binye mo kang Lord, mag-pray ka kayo, sobrang saglit mong magpatawad. Even na sobrang sakit pin kakasabi ko pa. Pero, patsi ka, kilala mo Lord, isipan mo na nung gawa ng pang-forgive Lord, kembya mo, di ba? Gawa na, hindi na, sinakripisyo niya para mapatawad na, di ba? Uni ka, makafocus ka kang Lord, ay isip mo yung gawa ng Lord para kaya ka. Sagli na mo rin siguro yung magpatawad kaya katamo. Na? And once na mag-focus ka king good, ken positive, sobrang saglit mong mag-forgive, and especially kung pag-pray mo pa, di ba? Nakapagpatawad na ka, pag-pray mo pa yung tao, banta, yan na nagawang pa si Bayo nung naman yung gawa ng kasalanan kaya ka. Di ba? Tsaka nung ikatami, tayag yung patawaran harap-harapan, pwede tamong idalang kang Lord, pwede tamong sabihan kayo, na Lord, ini po, patawaran ko na po. Lord, ikay na pong bahalang mamie lesson kayo, makanya na. Kaya ikatamong Christians. Although kasalanan, medyo masakit mo rin kasing mag-forgive. Pero atin tamong Lord diba? Atin tamong Lord na pwedeng kaya katamo, atin tamong Lord na pwedeng gumabi kung makananong way, yung pamagpatawad dagawan tamo. Na halimbawa, yung way pa magpatawad muna makanyan, kayan men idalan mo pa kayong pamilyada mo ngayon, darating niya kung gawang kasalanan mo ngayon, gagawin mo ngayon, makanyan na, banta, aliwa mo king sarili mo, king sarili mo, ing makapamilya lesson kung ali kang pamilyada na. Siyempre, yung pamilyada, pag isabihan din, makanyan na, yung gawa mo king makanyan na, kahit na, siguro kanita, patsiya pag isabihan daritang, game yung agawang kasalanan tiya ka, itang may agawang kasalanan, magkukusayang mag-sorry kaya ka, di ba? Kaya kanto, syempre, uning balo mong makafocus ka ang Lord, may yung sorry kaya ka, sagli na mong kayaning kasalanan, sagli niya mong i-take over, sagli niya mong kalingwan, basta makafocus ka ang Lord. Kita mo yung ganaw. Amen. Creative ka pala na. Okay. Artist ka pala. Okay. Mute ka. Kanto, gagawang ko nini kay pwede sabi ko. Okay. Sister Res. Anak ko na naman linto. Anyway, daramdaman niyo ko? Daramdaman niyo ko? Wala kang picture. Alam ko kung kabalik, wala na visa. Anyway, thank you kayong mensahe, Brother Renz. Yung piso sabihan tamo is forgiveness niya. In kay Kenny, in kukutang Kenny, why do we need to forgive and how do we forgive? Given itang sabihan tamo in ginu makapagpatawad dia, bakit ikatamo ali? Given ito kasi ginuya itamo tao-tamo pero why do we need to forgive? Mumunang bagay, bakit kailangan tayo magpatawad? Kasi we also need our peace of mind. Hanggat kami patawad, nino man taong may kagawang mali kaya ka, kami kakapayapan kapilan man. Di ba? At pinita, experience tampat siya magpatawad tamong tao. Andiyan kamon, manibat kayo, but sabi tapin, kinasusuklaman kita. Pero pa siya, binye mo na itang magpatawad. Daratang itang kapayapan, kaya katamo, makatutod tamo, magmayan yung pakiramdam tamo, pinimpe ka logic na nimpang magpatawad dito Ang tutu, kaya katamo ito, ikatamo yung may papaldan. Aliwa mo itang taong petawaran mo, pero basically ikatamo ito. Now, kaya sabi dapin when you forgive, you have to forget. Pwedeng patawaran ka, pero kakalingwan pwede ito. Kaya bitang, sige patawaran ka, at burahan ko na nga ni ega na gana. Karin pa talaga daratay itang kapayapan. Now, how do we forgive? Kabud mo ba, sige, may kasala ka kako, peteming pengari ko patawaran na ka. Actually, eto tong makayanin pa magpatawad. Why? Sabi na kay Ephesians 4:31-32.
Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, instead be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God, through Christ, has forgiven us. Patse bayo ta pala magpatawad, kailangan yung puso ta mo dapat malinis siya naman. Eta na dapat magtanam pang galit ne, itang deep inside at yung pa rin tang mo, patabaran na ka pero ika pala sarili mo, ala ati ka pang bitterness. Ila ko tapo ita, kaya sabi na, how do you forgive? Bayo ka magpatawad, sarili mo pang ulman mo, pang patawaran mo. Lako mo nga ng evil behavior na atin kaya ko, itang kaya kang evil thoughts, yung kaya kang anger, yung bitterness mo kay yatu, karing eganaganang tao. Then that is the only time you can forgive. At pagpetawaran niya, sabi natin, when you forgive, you have to forget. Kasi once na petawaran mo at kelingwan mo nangan, karing padatang yung kapayapan. And always remember that our peace is Jesus. Yung kakatang kapayapan ng Ginoo. Ang gatalaing kapayapan, datay yung Ginoo. Diyan patawad na ka, nung alang kapayapan, datay yung Kristo kembiem mo. Apin po iting ka akong insights. Thank you, Lord. To God be the glory. Amen. Amen. Pastor. Hello. Thank you for that message, Brother Lance. Salamat kayong bawat meeting. Bigatid yan eh. At makabless na ang purat ang kikayusyon niya. Sabi yun na nga, actually, wala na ang balso din. Chinang kareta sinabi, additional insights yun. Pero sabi natin Kristo, itang the Lord's Prayer, itang pekataluinan ng Lord's Prayer, sabi na, this is how you pray, ng Christ. Sabi na, our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Yan ang other version, as forgive us our sins as we forgive those who sin against us. So, in Ginoo, babasa ni puso tamo eh. Daka na mention kay ang Bible na when you forgive, kailangan, when you ask forgiveness, kailangan may kapag-forgive ka pa. Lalo pa namin itang sinabi na kay Bible, eko atanda, no kanina makasulat ito. Sabi ng Makanyan, when you want to offer unto God, at ating kang apa ng sakit alog at tao, bili may pa itong kayang offerings, dumol ka pa kayang simbahan, at makipagkasundo ka pa kitang taong panasakit mo loob o akapate mo, and then kay ba't mong gawa ito, come back to the church and bring your offering unto God. Karina patanggapan, itang offering abibigyan mo kaya. Makanyan mo naman po nung basa tayo itang yung istorya ng Abel and Cain, o ba't Abel katanggap-tanggap king Ginoo katang offerings na, at Cain ali pareho lamang mag-offer, pareho lamang na offer galing kitang best kasi nyapin ngayon kang Abel tinggap mo ng Ginoo kasi malinis siya pusong mag-offer ni Abel, while Cain though makabanggit ka rin pero nung pagbulay-bulayan tayo po itang kasaysayan Cain alya malinis a puso. So God tatanggap offerings o tatanggap na naman iba't kikatamo na iba't kitang pusong marinat. Lalo pa na mo kasabihan ng Paul na when you give na ating kang galak yung puso. Makanana kasi kang English tahan. Give with a joyful heart. Kasabihan ng Pablo. Kasi may ka, kailangan maswelo ka. Kasi may ka, kailangan maswelo yung puso. Makanyan mo naman na tanggapan o ng Ginoo retang offerings mo kaya retang na namang bagay na bibigyan mong King Ginoo nung maluwag yung puso.
e nalaring tanggapan. Makanya mo naman pagkakatamo, when we ask for forgiveness, kailangan we see to it na we forgive others too. Kasi sabi natin, malino kitang Lord's Prayer na forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. So ito niya pong pasubali itang pamanyad forgiveness tingin na kailangan ikaw magpatawad ka. Malawak yan po itang mensahe. At atin niyang binagit mo naman ni Brother Reds Karin about salvation. Nung talakayang kita, so kumaba niya po. So nag-focus na naman kitang forgiveness siguro. Apin mo po ito. And I'm so blessed ning being ngayon ni muli. Di na nakatamong chance ng God to have fellowship with one another. Sabi ko pinakitang mensahe ko last Sunday na this is the way we continue our service for God. Yan pong kikatamong araranasan pandemya ngayon na kailangan magpatuloy tamo na kitang hanggang agyu tamo. So I think matutulay po yung ginagawa tamo, and surely God will bless our lives in all aspects of life. Kasi happy please tayo po kayong gagawin tamo pa mag-share, pa mag-worship kayo, pa magpuri kayo, pa magpasalamat kayo. To God be all the glory. Amen. Okay, sige. Alina may katagali Sister Glenda, pero patuloy tayo. Okay, testimony. So, start ko na. Ito. Medyo marakal malilari ngayon, Nina, pero we thank God kasi kahit pa rin. Biyabiyata pa rin, tapos mag-ministry ta pa rin. Pilihan ta pa rin na mag-ministry kahit marakal malilari. Thank God para kang kakatamong good health, kang kakatamong protection, kang aldoldo, uling nilalabas, hanggang pa na masakit ipagdalan, nilalabas tamo. And ito, thank you Lord, king wisdom, king strength na Bibiana Aldoldo. Tsaka ito, karing blessings sa Bibiana. So, ito, thank you Lord. Okay. Brother Rance. Thank you, Lord. Thanks na ako. Mag-guide na ka na ako. Yan sobra na ako po. Graveyard na ako na. Bukas na ako na. So, thank you, Lord. Yung guidance. Sobra ako. So, kami tamang guide na. Okay. Sister Biel, Sister Jess. So, ayan, thank you po kay Lord kasi nakauwi na sila Mami Tits. Ay, sila Tita Glenda pala yung tawag niya. Tita Glenda, si Tito Dong, si Tito Gardo na nakasama na. Nung kapon pumunta po ako doon kasi may inutos lang si Mama. Pero di ako lumapit sa kanila kasi naka-quarantine pa daw sila ng 1 week pa daw po sa bahay. Doon sa Rosana sa bahay. Di pa daw po sila pwede lumabas. Pero at least nakalabas na po sila sa school. So, thank you. Malaking bagay na po yan. So, thank you, Lord. And yan, so si Lolo po nag-recover na din naman po siya, unti-unti na din po siya nagiging healthy ulit. So thank you din po kay Lord na sana yung swab niya ulit naging negative na para maalagaan na namin siya kasi nagtatampo siya dito namin siya maalagaan eh. So yan, sana makauwi na siya para maalagaan namin. And thank you po kay Lord sa pang-araw-araw, sa pagkain. And kahit sa mga maliit na bagay pero malaking bagay na yun kasi blessings na galing kay God. So thank you Lord. Every gising is a blessing. And thank you, Lord, kasi magpatuloy tayo pagpamurin na kahit di nga lalo, magpatuloy tayo pa din. Tapos, everyday a blessing, kareng pag-iingat na, pag-guide na, pagtuwing lulwal, makanyan, gaya ko lulwal. Kari mama ko, kari papa ko, rin magobra, good health pa din. And naway tuloy-tuloy na yung mag-recover ng lolo,
pag-pray tayo pa din. And ito mo po, thank you Lord. Mystery. Okay, Bro Ivan. Wait, ako, thank you ang Lord kayong blessings, kayong guidance, kayong protection. Thank you ang Lord kayong tama niya na panyag module. Thank you ang Lord kayong mag-provide ka rin pangangailangan ni. Thank you ang Lord kayong everything. Ito nga. Hello, Aita. Hello. Nanay na. Jup, Brother Jup. Yun, thank you kay Lord sa blessings every day. And school, okay lang. And yun, protection, guidance, and food every single day. Yan, yun lang. Okay. Sister Res. Muna po, thank you Lord for this ministry na mawata na king talagang face-to-face na ministry ne, pero pasalamat mo ining malating bagay ini, apapanatili tayo, tamo mawala connection keng Ginoo, at saka pasalamat ko rin na keng kareng panalangin na dudulog ta keng Ginoo every week ne, at ang Ginoo naman makiba tsaka rin panalangin tamo. Then penalangin tamo di Sister Glenda, di Bapong Berting, ing tawlim penalangin ni kaya kami kaya balikin ni Rax niya. At pasalamat kaya po kaya Ginoo na yung Ginoo mami ang sagot agad kareng panalangin. And we pray na maging maging masanti, maging resulta rin panalangin pa. Kasi mangailangan na pang panalangin talaga continuously. Pero the fact na itang pakiramdaman nakatapon ng Ginoo, maragula bagay. O sa pasalamat ko po kayong protection na bibigyan na kayong buong familia mi, kaya katamungan na ngayon panahon ng pandemic na lalabas na katamo against kayong COVID, ang po kayong kakatampa mga ilangan. Again, kalupan ni sabi ng Sister Jazz, every gising is a blessing. Pasalamat ko, patsemi mo lagat ko matakyang habak, agad ko pong pa-thank you kang God. To God be the glory. Amen. Amen. Ito, Sis Jazz, Sis Bell, Brother Renz. So, kilali kayo na, at Chiraken. Ang kaya beta mo dati kayong Tagaytay. Wow. Ang pili. Oo. Atin niya kasing sakit. So, I'm not sure kung breast cancer or what. So, disik mo find out. May operaya pa. Biopsy de pa kanya nitang cyst nung kaya. Malignant siya o benign makanyan. May opera niya yesterday kasi. Nandin. Awan napon. So, abalo da pa kanya nung nano. Pero makakonfine niya. Muli niya bukas. Okay. Pastor. Pastor, makamute. Okay. Thanking the Lord for everyday guidance. Kasi pauli na ning gabay na maging ustoy tang lulwag tamong salita king kakatamong hasbok, maging ustoy tang lulwag kareng actions tamo, maging ustoy tang papalub tamo king kakatamong thoughts. So iba't kang Holy Spirit ito actually. Yan nung nakatamo gagabayan siguro alata mo man kini. So I thank the Lord for all the things, for all the good things, for the protection, for all our loved ones na patuloy na lulugod kay katamo, for the food, for everything na pagkalob na, for taking good care of us. Salamat King. Salamat po at magpatuloy yung ministry. Salamat at magpatuloy tayo maglingkod na I thank the Lord na making sagabal po yung pandemic ni para mo patuloy na maglingkod kayo. Thank you. Thanking God for everything. Okay. Thank you. So, magkaita na, mag-proceed. Ay, Job, okay ka na, no? Okay na pala, Job. Okay. Mag-proceed ta na keng prayer. Sis Resting mag-pray. Sila sis Litos. So, i-just ka no, masikan ka ning mo rin na dakata mo daramdaman. At yung prayer request,
Muna nga. Okay. Pastor, makamute ka. Makamute. Kalupa na naman ni Bapang Berting, panalangin tayo na magtuloy-tuloy itang kayang mag-recover and total healing na magbalik. Hindi na ng chance pasubayan ng Ginoo na magbalik yung normal lang biye. At makanyan mo naman si Sister Glenda and the whole family na mag-negative lang kaya ang swab test results na. Nandun nata pa swab test. So, may ito pa, itang kalaguran ko itang Brother Jesus na first time nang mag-preach bukas via FB Live. Na di na nang sikandod ng Ginoo, di na nakala wisdom, encourage. Na pa talagang pastor pero di nandan chance in church na magsalita. So, praying for anointing and empowering. So, nino pa. Rex. So, siguro, pray for me also for tomorrow. Ito po. Okay, prayers. Bro, Rance, bayo ka mo ko. O, nandino niya kan. Prayer request. Guidance and financial obra. What? Ay. Sige. Guidance and financial. Ay. Makamute ka, bro, Rance. Ulit. Ay po, obra and then keng guidance na po pong financial itang po. Okay. Bro, Sis Biel, Sis Jazz, daramdaman nyo kami. Masikan kaning uran karele. Sis Jazz. Masikan. Talaga, kaya kami ali pamumuran. Sis Jazz, ay pa mo, big chat yan. Sabi ng Jazz, Lolo, pag-pray Lolo, Albert, school ng Biel, family guidance and health. Kaya lang nga doon, Biel. Ayan. Okay. Jup, prayer request. Same lang. Sige. Bro Ivan. Ano pa module. Module, family, tsaka protection, guidance, tsaka financial. Thank you. Umuulan din dito. Sobrang lakas yung kayo marinig. Okay. Sige. So, Sis Les, mag-pray na. Start na na prayer. Ang Brother Ivan, ano kasi? Module po. Brother Ivan, ano? Module po, protection, guide. Okay. Ito mo, okay. Ating ko pa pala. Ano nito? Pastor Noel Pasaporte, nag-positive yan naman. So, praying na kento taking swab test na mag-negative na yan. Kaya benaning wife na, ang pointang Bayona, and Jason, si Brother Jason na worship leader ka rin, positive yan naman. So, praying all of them na mag-recover lang. Brother Kimpi, naning kaya ka? Ito mo, i-Chirax. Okay. Let's pray. Naramdaman niyo ko po. Let's bow our heads and let's pray. Ginoo po, purianda kayo po. We worship you, we glorify your name. We give you the highest praise, O God. Kembengin ni po, Lord, dalangin niyo po yung panalangin na rin bawat metong kaya kami, Lord. Muna po rin panalangin ng pastor. We are praying for Rax, Lord God. Kapatid mo ni Ginoo, salamat po at akabisan ng operasyon na. Pero Lord God, this very moment, dalaan niyo po nung naing na naman yung resulta ng kayang biopsy na maging negative ya po, Ginoo. We pray, Lord God, na madali ang makarecover
Dinan me pong kasikanan Ginoo kami kapatad. Yak kaulan me po Lord kaya oras yung kayang kalungkutan nang nanumaning panandamana Lord di kayo po maming kagalakan kaya Ginoo. We are praying for total healing Lord God for Sister Rax Ginoo. Makanya mo rin po Lord God, dalayan niyo po ay panalangin niya rin po pala yung provision para kang Rax. Kaya po nga ganaganang gasto sana Ginoo. Di kayo po magdalang tao na sumaupo para po lakabayatan kay karelang gastusin kay hospital. Also Lord God, we are praying for Bapang birthing. Kalupa mo rin po kang Rax Ginoo dinan may pong speedy recovery. Ingatan mo po Lord, dalayan mo po Lord na alane po totally yung COVID kayo at na naman po yung sakit at kaya ngeni. Ikay po gino'y maming kasikanan kaya na alam pasanangan po ini. Lord God, eme po paboren lulungkutin kaya kaming bapa. Kaya sitwasyon na gino na ede po alapitan din pamilya na. Ikay po gino'y kumawul kayo at tinan me pong kagalakan gino. Makanyan mo rin po gino karing pamilya na ka Sister Glenda, Brother Gardo, kang Brother Dong, kang Sister Nora, kang May, Lord God, buong familyada, we pray na lampasan din po yung 1 week na quarantine at maging negative ka po. Maging negative ya po yung resulta ng karelang swab test. Dalayan niya rin po yung Brother Jesus Ginoo na bukas mag-preach siya po via FB Live. Ginoo dinan me pong wisdom, dinan me po encouragement, kasikanan Ginoo para po ya mismo ay aliwa po yung sarili ng ilunto ng aliwa po ikayo tang atikiya kang mensahe Ginoo. First time na pa pong tala ka Ginoo keng live, Facebook live kaya Lord God, ikay po yung asahan mi Ginoo na gumabay kaya Lord God. Lord God, dadalaan niya rin po yung Pastor Noel na may positive po kayang COVID, kaya ben na po yung kayang asawa, yung karelang worship leader na yung Jason, ang po yung kayang bayo, Lord God. We pray, Lord God, na nung negative, positive na po ngayon ni Lord God, na nagka-chance na po kayang karelang second swab test na mag-negative na po. Ikay po maming hope karela Ginoo na in COVID ni agyo tayo pong labanan uling at siyo kayo po Ginoo. Salamat po Ginoo and we pray for the Sunday service tomorrow, Lord God. Ingatan niyo po yung kaya kami tagapagsalita, dinan niyo pong wisdom, dinan niyo pong guidance Ginoo, dinan niyo pong knowledge nang makanita po na naman yung kaya kang mensahe para kaya kami ngan deliver niyo pong masalesin. Salamat po Ginoo kaya ng pastor. Adalay mi po Lord na dinan may pagkasika na, dinan may pang kakala aldo para po patuloy pa makapaglingkod kaya kayo. Lord God, we also pray for Brother Renz for guidance. Dinan may po Lord guidance para po akit na rin po yung obrang maging masaping para kaya Ginoo. At Lord God, we pray na ikay po mag-provide kayang financial needs Lord. Aliwa mo po yan ng aliwa pati na kayang buong pamilya. Likewise, Lord God, we pray for Sister Giel, kayang school, Ginoo. Abalo niyo po makanano kasakit yung online learning. Lord God, ikay po yung manik wisdom kayang anak. Pati po yung kayang family, guide niya po. Dinan mo na pong good health. We pray that ala po may apekton kayo na anumang COVID kayang pamilya. Lord God, and you also provide for their daily provisions, Lord God. Same thing with Jazz, Lord God. Ilolo na po, iba pong birthday, katulad ng panalangin ni, ingatan niya po at total recovery for him. For Brother Juke, Lord God, we pray na kalupa po yung dati, you provide them good health, you provide all their needs, Ginoo, dinan niya pong knowledge and wisdom ni Jumong, kayang online lessons. At Lord, panatilian mo lang pong malapit kaya karinga na kareni, i-bless mo po yung buong familyado, Lord, mga kantato na, imana, yung kapatid na, and the whole family, Lord God, na manatili po yung harmony kayong familyado, and ikay po maging sentro ng biyeda. Lord God, we also thank you for Brother Ivan. Salamat kay Bena. Dalahan niyo po, Lord God, na ikayang kasigasigan kayang pamamag-aral na. Ikay po yung sumap kaya para po yung kayang
Deng modules na madali na lang pong asagot Ginoo. Dinan may pong knowledge, dinan may pong protection, at dinan may rin pong ika mag-provide kayong pamamangailangan dan ng buong familya na. Mag-umpisa po kayong pamamayad na pamanyali ng gamit na pati na rin po yung pamanganda kayong Aldoldo. Lord God, I pray that you provide good health for the family of Brother Ivan. Makanyan mo rin po yung prayer ng Brother Kimpi for Rax Ginoo. Katulad po yung sabi ni Nandin, ikay po Lord, yung kumawal kang Rax na dalayan niyo po Lord, nung makauli niya po bukas, ingatan niya po, agad niya pong kumayat yung sugat na, at mag-negative po yung kayang biopsy. Lord God, I also pray Lord God for my family, for good health, for harmony, protection Lord God, at kay orasan ni po Lord, daragdag kaya po dudulog kaya kayo, Mr. De La Cruz, Sir Rex De La Cruz, dati na po principal ni Chevalier na kay orasan ni po, alaya man po COVID, negative ya po, pero health na po mag-down uling keng edad na. I pray Lord God na dinan may po total healing and makarecover ya po agad, dinan may kasikanan, and dinan may pong pag-asa. Ginoo, dakal kung dakal salamat kareg kapatid ng Atsungeni, patuloy mo kaya nga pong i-bless Ginoo, e mo kaya po paboran Lord na naman pong daratang, ikay po yung maging sandalan ni Ginoo. At Lord God, I pray for the Philippines, for the whole world, na mayari na po yung pandemic kay ni. Ibalik mo na po yung dati ng Ginoo, na nung no ka rin, ikay po yung sentro ni Ega na ganaw. Dakal po salamat Ginoo, dakal po salamat kay Demi, ang kapatid ni, patuloy mo kaya pumantabayana. Thank you, Lord God. We bring back all the glory and all the praises in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, Lord. God bless. God bless. Amen. God bless. Okay. God Bye-bye. bless. Bye-bye. God bless. Bye-bye. God bless everyone. bless. See you bukas. Bye-bye. Bye-bye. God bless. God bless. See you tomorrow.